sa ating lahat. So wala talaga. So ito ay sign na talagang yung mga ginayupak na mainstream media ay kasabwat ng gobyernong ito. Maliban sa iilan, kasama yung SMNI, kasi sila nga yung number one na pinatahimik. Okay? O ginurgor. Diba? Ngayon, mga kababayan, kaya kailangan natin i-share through private messages, through text. Kahit na kinokontrol or, well, ginugurgur tayo sa Facebook. But sa YouTube, it's good, alive na alive tayo ng bongga-bongga dito. But ganun pa man, gusto ko munang pasalamatan ang aking mga palangga, mga Maharlikans here, Maharlika, mga friends ko dito, na nagpahatid po ng tulong ng snacks and water kahapon dyan sa SMNI. So hindi lang po ako yun, ako lang po ang nag-facilitate. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ito pala actually may nag-message sa akin yung mga kabataan na nagtanggap noong tulong natin. Ito. 1, 2, 3, go! Thank you, Maharlika! Okay. So nakakatuwa, di ba? And also, ito mga kababayan, nakakatuwa dahil ito. Maraming salamat, Miss Maharlika. Maraming salamat po sa iyong tulong, truck ng tubig at pagkain. Okay. So ngayon mga kababayan, ito pa, last na lang. Ayan yun. Ayan pala. Pareho lang pala yung na-unload. Okay. Short lang yun. Nagulat ako kasi na-mention kami doon sa event. So hindi namin intention na magpa-mention kami doon. Kaya nung sinend sa akin sa message, pinorward ko doon sa mga nagbigay ng tulong na aking mga palangga. So unahin natin si Madam Rosalinda Manawi, si Nide, sige ba, yun na magpabanggit na kanilang mga apelyido. Si Kelly, si Miss Beth Rubio, Ronti and Joey, Rolando, Maitet, Romy, Rainier, Jam and Chef Mark, Cecil, Honey Bunch, Jay Kahod, lagi yan. Miss Teresa Sanggalang at syempre si Venti Maria, si Atet Espinosa. At marami pang iba. Kung di ko man kayo, actually kung ilan lang kami para, di ba? Pero kung di ko man po kayo mabanggit, ang pinaka-intention natin is to help our kababayan. Okay, I'll tell you background of that kung bakit kami nag-come up sa ganitong naisip namin na bigyan ng konting tulong ang ating mga palangga doon. Miss Helen Brother, thank you. Tumulong siya straight to the organizer. So sabi namin, paano ba tayo makatulong dito sa ating mga palangga na hindi tayo masisilip na binabayan, gusto nilang ibaliktad. So ngayon, sabi namin, sige magbigay tayo ng water and goods. So right there and then, on that day, nag-isip ako, sabi ko, sino kaya pwede natin utusan sa Pilipinas? So it just so happened na meron tayong follower din, palangga, na laging nakatutok na nag-volunteer na maghanap ng maghahati doon. Tapos, zero, hindi kami siningil. Sabi niya, Miss Maharlika, ako na bahala maghanap, ako nagagawa ng paraan. Basta, bibili tayo ng water and snacks. So, nakagawa ng paraan. At hindi tayo, siya na kumbaga nag-abono. Kasi sabi niya, pareho tayo ng pakikipaglaban, pareho tayo ng interes na makatulong dito sa mga prayer rallies o yung mga sumusuporta nga sa totoong pagbangon. So, I'm grateful kasi, you know what, within that day, nakarami kami ng bonggang-bongga. Okay? Kaya naman nakaisang truck kami tubig and snacks. At meron pang darating kasi may mga nagtulong pa rin. And yes, thank you so much. 2 days na lang, di ba? Or 3 days. Pang 5th day today. So meron pa tayong 2 days dyan sa Liwasang Bonifacio. So mula sa aking puso, kung hindi man nabanggit ang mga pangalan ng iba, ang importante, lahat po tayo, ang intensyon natin is to help. And I would like to thank itong nag-facilitate talaga na ayaw niyang magpa-mention. Miss Marty, kung una ako i-mention, ang importante, makarating ang tulong sa kanila. Okay, go na tayo. So, mga kababayan, Arcelia Zinea, how are you? Okay. Rosaline, pasalamatan natin lahat. Pati kayo, even hindi kayo nakapagbigay ng tulong, like monetary, hindi importante yan. Yung medyo may kakayahan, then go, pumunta kayo, dumiretso kayo doon. Ang importante yung boses natin. At ang importante, nagbuklod-buklod tayo. Kasi mga kababayan, pinapakita natin yung tunay na solidarity. Okay? Tunay na united tayo. Pagdating sa mga bagay na inaapi na, okay? Inaapi na tayong lahat ng jutang ginimis na gobyernong ito. Gusto ko pasalamatan kayong lahat na nandyan ngayon o parating dyan sa Liwasang Bonifacio mamaya, di ba? Kasi tuloy-tuloy tayo at lahat ng mga speakers, lahat na sumusuporta, ako po mismo,
Talagang sobrang masaya ako dahil nung nag-start nga, di ba? Nung nag-start nga ako talagang in-expose yung mga hinayupak na to, maraming nagsabi ng mga kaibigan ko, baka kuyugin ka ng 31 million na hindi naman talaga 31 million ang bumoto kay Kuting. But thank God, di ba? Parami na ng parami at hindi lang isa, dalawa, tatlo. We are millions of millions na sumisigaw all over the world dahil sa kahayupan at walang malasakit ni Marcos Jr. So alam na natin na wala siyang pakialam sa taong bayan. Travel here, travel there, lustay dito, lustay doon. Palpak ang kanyang mga decision making. Bakit palpak? Kasi ang intensyon niya ay hindi para sa inyo, kundi ang intensyon niya, mga kababayan, ay para ubusin ang kaban ng bayan. So dahil, mga palangga, dahil nakikita nila etong sobrang successful na prayer rally from Davao, from Cebu, and now the Liwasang Bonifacio with just single religious group, which is yung Kingdom of Jesus Christ, na pilit nilang gustong ipatupad ang kanilang pag-aabuso sa pag-aabuso sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan para idiin, para litisin diyan sa Senado si Pastor Quiboloy. Okay? Ulit, mga palangga, hindi mahalaga kung ano yung ating paniniwala sa pagdating sa aspeto ng relihiyon. Lahat tayo may kalayaan at kahit hindi natin sila kapanalig, kapag sila ay inaapi, yan ang duty natin bilang isang Pilipino na hindi tatahimik. Kundi tayo ay nasa likod nila at suportahan natin. Kasi nga, biblical naman yan, di ba? Na even though hindi ko kabisado or hindi ako masyado nagbabasa ng Biblia, na kapag inaapi yung kapwa mo, di ba? You, as a normal, kaya may kasabihan na ang mga inaapi, ay ang mga ibinababa ay tinataas ng Diyos. Di ba? May ganon. So tayo, kapag ibinababa ang kapwa natin, kasama din tayo kasi alagad din tayo ng Diyos. Kung kayo ay naniwala sa Diyos, tayo ay mga alagad ng Diyos o alagad ng katotohanan, alagad ng tunay na nakikipaglaban. Kapag may nakikita kang inaapi, hindi ka magtatanong kung anong relihiyon mo. Di ba? Ay, wag natin ipagtanggol si pastor kasi hindi naman natin siya kapanalig. Wag natin ipagtanggol kasi Muslim yan, kasi Katoliko yan, kasi Iglesia yan. Hindi ganun. Pag nakita mong inaapi na yung tao, di ba? Instinct yan kung meron kang human instinct. Pero kung animal instinct ka, you don't care about it. Di ba? Even sa pagtulong, di ba? Pag tumulong ka ba sa isang pulubi or kung kanino man, tatanungin mo ba na ano relihiyon mo? Pag sinabing, ay, Katoliko, ay, hindi kita tutulong kasi Katoliko. Hindi ganon. So ako bilang isang lumalaban sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Kuting Jr., di ba? Ako po ay sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. May patong ang ulo ko. Papatayin ako ni Lisa Marcos. Mastermind yan. Hindi siya actual na gugurgur sa akin, pero gumagamit siya ng mga taong galamay niya at pera ng bayan para ipahanting ang ulo ko. So paulit-ulit kong sinabi yan kasi mga palangga, inireport ko na nga yung babaeng yan. Kaya hindi ako titigil, paulit-ulit, na hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang mga hinayupak na to, lalo na yung babaeng niya. Okay? At sabi ko nga, hindi ang dugo ng mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan o may respeto sa batas o may respeto sa kanyang kapwa ang huling papatak ang dugo. Dapat sila pumantay ang paa ni Lisa Ahas. Okay, dito na tayo sa pasabog. So dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Lourdes Villasa, thank you palangga. Pinalitan, kahapon, nakarating sa atin, this is from Malacanang Puting Ahas natin, na pinag-inutos ng mga buwaka ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PST, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusob kayo doon. Okay lang naman magmarcha kayo. So pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mong kadyutahan ng mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? Di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Di harapin ninyo. Di ba? Sabi ko nga harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi hinaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? Di ba? Sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pangsusupil, pangkikitil, pagka-cancel, lahat na lang. Mga palangga, ang ginagawa nitong hayop na Marcos Jr. at ni Lisa para mas
para manatili sila sa power, mga palangga. At masigurado nila na sila ay protektado nitong mga mga may mga rango or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan lang sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? Kahit napalitan mo pali sa ahas, yung mga hinayupak na yan, hindi pala kayo mga hinayupak, kahit ipalit mo pa yung, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay? Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay? Kung gaano ka tarantado itong mga ito. Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben Toto, ang PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So ang ginagawa ng hinayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabribe, patuloy na nagbabayad ng mga tao para, again, ponteryahin tayo lahat. Lalo na itong sila pastor. Even mainstream media, di ba, ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa Liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga ulit yung boses na nagsama-sama dahil ayaw tayo pakinggan ng hinayupak na Kuting. Ayaw niya makipagdialogo. Pang fifth day na ngayong araw, na nagsasalita itong ating, not only the KOJC members, pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi pinapansin ng walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan. Ibig sabihin, wala siyang pakialam. Walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip. Okay? Hindi niya inisip, wala siyang, bangag nga di ba? Bangag na bangag nga. Wala nang tiwala yung taong bayan sa kanya So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanya ang taong bayan at sukang-suka na sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-traina ng mga inupo niya doon, mga kababayan, ipinalit niya, gera ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga palangga. Diba? Nakita niyo naman kung gaano ka-incompetent, walang silbi, walang bayag itong si Kuting. Lahat na lang, pinakikialaman, pati yung charter change, lahat, mga ayuda and everything, di ba? Imbis na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit parang bribe para pilitin sa mga pirma-pirma nila. So ang daming ginagawa ng hayop na to, syempre number one, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin, pananakot at pag-shutdown ng ating mga ngangabels para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pwede nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer rally ngayon, walang binabalita, tangina libo-libo. Ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Quiboloy. Di ba? Bakit kamo? Kasi nga, ang mga buwaka ng inang yan ay kinausap na yan at bayad na yan. Or not only bayad, may mga business dealing yang si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi, wala tayong kakampi, kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis, dyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga, kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kasi sobrang talamak na ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Droga, sila pa si Muno. Smuggling, sila pa si Muno. Oh, by the way, okay? Nakita ko doon, di ba, International Women's Day kahapon, March 8 dito. March 10 na dyan ngayon sa Pilipinas, di ba? So ngayon, itong hayop na Lisa Smugs na ito, siya isa sa guest doon sa, galing to kay Joey, nakita ko kay Joey. Okay? Mga kababayan, ito. Okay. So si Lisa Smugs ay naimbita doon sa Go Negosyo. Gusto kong talakayin ito. So ngayon, itong hinayupak niya. Inatak-atak daw, ayan, Women Summit Chuchu. Okay, ang
Tignan mo yung edited yung mukha niyang corduroy. Alright. So, ang sabi dyan ni Joey, okay, ito daw ay tinanggal. Okay, tinanggal yung post na yan ng Go Negosyo dahil nga inatak-atak si Lisa Ahas Marcos ng mga hinaing ng taong bayan. Alright, inatak-atak siya ng bonggang-bonggang, ito. Okay. Dali Ayan. Okay, inatak-atak siya ng, ayan, nakita niyo yan. Tapos ang ginawa daw ng Go Negosyo ay pinalitan na lang yung picture na pinost nila. Okay? Kasi, ang sabi dyan sa post, ay sabi ng mga comment ng taong bayan na siya ay smuggler, ayan, sama-sama tayo maging milyonaryo. Basta lahat ng hate dahil sa kanyang ginagawa. So kaya ang question ko nga, tama yung mga nag-comment dyan, women empowerment. Di ba? Ang drama nila, Go Negosyo, suportahan ang mga nagninegosyo. So anong in-empower ni Lisa Smugs sa mga kababaihan? Para what? Para protektahan ang smuggler o maging isang smuggler. Tama yung mga comment nyo. Maging isang smuggler na katulad ni Michael Ma. Kasi if you talk about women empowerment, maliban sa pagninegosyo, doon pinag-uusapan ang equality. Di ba? Ensuring equal rights. Pantay-pantay na karapatan, not only ng kababaihan, kundi ng pangkalahatan. Ano itinuro ni Lisa Smugs yan? Yung pagbabayad ni Lisa ng mga hitmen na gustong pumatay sa akin, yan ba ay ensuring equal rights para isuppress ang aking karapatang mabuhay at huminga sa mundong ito? Yan ba ang itinuro ng buwaka ng inang Lisa na ito? Ito ba ang oportunidad na sinatsat na dyan sa Go Negosyo na yan? At binura nila, dinilit nila. Ano ang pinaka-essence nitong pinag-usapan natin? And thank you, Joey, for posting that. Ngayon, mga kababayan, ibig sabihin, kung pinost yan, yung mukha niya, which is pinost talaga, at dinilit nila, hindi niya kaya ang what? Ang hinaing ng taong bayan. Kasi doon, sinabi na si Lisa ay smuggler, si Lisa ay nagpapanalo sa loto, sama-sama tayo maging milyonaryo, si Lisa ay ahas, si Lisa ay putang ina, lahat ng naggalit ng taong bayan, nandoon. So bakit yung dinilit? Martial law? Gusto nyo sasabihin namin na ang buwaka ng inang yan, ang kinis-kinis, pero corduroy ang mukha? See that, mga kababayan, tanginan nyo, Go Negosyo. Yung mga umaten dyan, although lahat naman ng umaten dyan, hindi naman yan demonyo katulad ni Lisa Smugs. Diba? Yung iba, nandiyan lang talaga na gustong matuto or something. Pero when you talk about women empowerment, Women International's Day, thank you nga palangga sa lahat ng mga kababaihan, na mga matatapang, single parent. Okay? Hindi lang yon. Lahat ng babae, kahit ano pang mga status sa buhay, thank you at naging matapang kayo. At kasama tayong lahat doon. So nagdrama-drama ang buwaka ng inang doon, tapos dinilit nila dahil hindi nila kaya yung bunganga o yung text ng taong bayan, yung hinaing dahil sa korupsyon, dahil sa pagpapanalo ni Lisa Robles na sinasabi niyang sama-sama tayo ng milyonaryo, nasaan ang freedom of speech, freedom of expression? Kasama yan sa women empowerment. Anong inano mo doon? Smuggler empowerment dapat ang inyong tinitle. Smuggler empowerment, pulburonic empowerment, dahil sa pagsusuporta ni Lisa Ahas Marcos, hindi lang sa smuggling, kundi sa iba pang mga usapin, like pulburon, like drug and everything. Di ba? Yun ang kanyang itinuro doon. Okay? Nandoon ka dapat. If you talk about women empowerment, ako tinuturuan ko kayo na maging matapang, hindi pa dadaig. Na kahit politiko man ang kabangga ninyo, ipaglaban ninyo. Kahit na minsan, buhay mo ang kapalit. Sabi ko nga, masarap mabuhay nang lumalaban ka. Anong maitutulong mo sa sosyedad na ito, sa society ito? Di ba? Ini-educate mo ang taong bayan para sila ay lumakas ang kanilang loob, matuto sa mga aspeto ng pagdinegosyo. Anong tinuro ni Lisa hayop na yan? Mag-smuggle? Mag-appoint ng katulad ni Michael Ma? Pakita natin ulit. Ito mga kababayan. Pakita natin ito yung kaputahan ni Lisa. Ito. Ano Lisa? Anong itinuro mo? Ito? Itong si Michael Ma. Ito, pakita na. I-play natin yung jung niya. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, ano natin yung ito ulit. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Oh, Special Envoy, Michael Ma. Yan ba tinuro niya? Oh, ulitin natin mga kapalaga. Babalikan ko yung sinabi ko. Yan ba ang tinuro ng hinayupak na yan sa Go Negosyo? Yung paano maging kasabwat o maging partner ng smuggler? Inaakusan ko yung buwaka ng Jiremis na yan. Lalaban tayo hanggang sila ay matibak, sabi ni Marcina. Okay? Yeah. Babangag muli
Lina Guas, thank you Palangga. So ngayon, mga Palangga, ang punto de vista dito, bakit nila ng Go Negosyo binura yung post nilang ganyan? Dahil ang mga salita ng tao, minumura pa nga, buha ka ng ina mo, parang may mga ganun pa, Jutang Ginimes, lahat. Ikaw ay kasabwat. Okay, Juliet, thank you Palangga. Juliet Omil Kawas. So you talk about Jutang Ginimes empowerment, in-empower mo, kahit in-empower mo ang mga polboronic. Pakita natin si Michael Sayarot kasi ito yung binanggit ko doon nung ako'y nagsalita doon sa prayer rally. Okay? Ito ba? Ito ba ang empowerment na tinuro ng hinayupak na to? Kasi mga kabalangay, mga kapapasok lang, yan, kaya nga sabi ko, yung hayop na Lisa, na kuting, na tambalustos, mga tangina nilang lahat, ayan, sinama ang nahulihan ng punito-niladang pulburon at na-intercept pa ang mga epektos niyan sa Australia kasama nila sa kanilang state visit. Yan ba ang itinuro ng hinayupak na yan? Na empower na para protektahan o palayain ang mga na may kasong may mga kasong hindi dapat pinapalaya o walang piyansa, non-bailable, mga kababayan, pero nakakalaya. Yan ba ang tinuro mo doon? Lisang Jutang Ginimes? Equality, chuchu, ang putragis ka. Equality ng ano? Equality, dapat equal ang inyong pangangamkam. Equal dapat ang panalo sa loto ng mga loan bettors para ibayad sa mga trolls ninyo, sa mga black propaganda ninyong hayop ka. Yan ba? For you to stay in power? Ganun yun, mga kababayan. Para manatili sila sa power at dapat, anong gagawin nila? Patahimikin tayo lahat. Isang mag-example yang Go Negosyo na dinilit nila ang picture ni Lisa Ahas Arantamangos. Hindi ba dapat proud kayo dahil kasama niyo ang buwakan ng inang First Lady Ahas? Bakit niyo binura? Bakit niyo binura, mga palangga? So tinuruan din ba ni Lisa kung paano kasi kasama dyan sa women empowerment, di ba? Yung mga usapin tungkol sa ating social issues. Kasama po yan ang ating political stand, political views. Tinuro din ba ni Lisa na bago mag-eleksyon ay makipagsabwatan sa Smartmatic? Hindi makipagsabwatan, nakipagsabwatan dahil yan ay nakalagay sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chok. Anong ibig sabihin yan? Pinatahimik kung kaya ni Lisa utusan kita natin kanina, dahil inaatak-atak siya ng boses ng taong bayan, mga palangga, kaya ni Lisa magpagurgor. Halimbawa sa inyo, na talagang hayop na to, she can't stand with our voice. Dahil totoo, she can't stand with criticisms. Kasi gusto niya, lagi, ay, ganda-ganda mo naman, tangina kang ahas, puro ganon. Gusto niya. Ayaw niyang may marinig na tunay na kahababuyan kung ano yung ginagawa niya palangga. Ping Dayok, thank you.